My name is Leonard. And my name is Armeline. At welcome to another episode of Pregnant Talks! Yes. So ngayon partner, pag-uusapan natin ang about sa teenage pregnancy at paano ito nakaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Yes, at mamaya makakausap natin sila live dito sa ating show. And ano nga ba pag sinabi natin teenage pregnancy? At ano nga ba ang epekto nito sa ating ekonomiya? So, ano nga ba ang teenage pregnancy? So, ang teenage pregnancy or adolescent pregnancy, ito yung mga kabataan na nabubuntis under 20 years old below. So, ang teenage pregnancy, isa na rin ito siyang global issue na kinakaharap most ng naghihirap na bansa. So, bakit na ba nga nabubuntis? Ito ay dahil ang ilang sa mga kababaihan is may lack of information about sexual and reproductive health education at meron din mga cases ng rape. So, dito sa Philippines, meron na rin cases ng teenage pregnancy which is umaabot sa 8.6% noong 2018, bumaba naman noong 2022 na 5.4%. Ang Laguna ang may pinakamataas na rate na may more than 4,000 cases at pinapangalawahan naman ito ng Pampanga. Dito sa Palawan, isa rin ito sa pinakamataas na may cases na teenage pregnancy sa buong Maymanapa na may cases more than 3,000. So, ano ba ang epekto ng teenage pregnancy sa ekonomiya? So, ang teenage pregnancy is isang factor na nagpapabaga ng economic growth. And dahil sa lack of financial and nagdadagdag ng population. So ngayon makakapanayin natin isang teenage mom from Aborlan, Miss Karen and Mommy Jennifer. So, kamusta po kayo dyan, Mami Karen and Mami Jennifer? Okay naman po kami. Okay lang po kami. So, Mami Karen, kamusta po ang buhay bilang isang teenage mom? So, ayun po, bilang pong isang batang ina, napakahirap po sa sitwasyon na nasa batang edad pa lamang po is magbubuntis na. So, unang-una pong trials po is yung pagbabantay po sa bata and also po yung financial kasi nga po sa hirap po ng buhay ngayon is napaka unstable pa po ng trabaho po and also dahil po sa walang tumatayong ama sa aking anak is napakahirap po talaga lalo na sa pag-aalaga sa pang-araw-araw. Grabe. So thank you Miss Karen. Grabe nang kahirap ang maging isang teenage mom, no? Yes, ganun talaga. So, para kay Mommy Jennifer, so paano niyo po nagagabayan si Miss Karen sa kanyang journey, sa kanyang nung buntis pa siya? Ginagabayan ko po siya dahil at sa pag-share po at sinabihan ko po siya na dapat makayanin niyo po yung mga pagsubok at dapat malampasan na din po dahil para din naman ito sa kanyang anak. Grabe talaga. Mahirap talaga maging isang ina. Napakahirap maging ina. Kaya sa mga kabataan dyan, huwag muna tayong pumasok sa magantong bagay ay mag-aral muna tayo para sa kinabukasan natin, di ba sis? Yes, talaga. So, Miss Karen, ano po ba yung ma-advise niyo sa mga teenage mom din na katulad ninyo? So, ayan, yung advice ko lang is, as a teenage mom, laban lang tayo and patuloy lang sa buhay para sa mga babies natin. And also, kung sakali is, kahakin natin yung tama para sa magiging pamilya pa natin. Yun lang. Yes, thank you Miss Karen. Sa mga teenage mom dyan, huwag kayo mabawalan ng pag-asa dahil may mga magulang tayo nag-aalalay sa atin at sana naman alagaan natin ang sarili at mahalin natin ang sarili natin. Di ba sis? Yes, dapat lang yan. So, thank you po, Miss Karen and Mommy Jennifer, sa inyong papaunlak sa aming invitasyon ngayong araw. Thank you po. Bye-bye.
So ngayon naman, Sis, di ba, ngayon puso ngayon ng teenage prayer. So, ano ang gusto mo mangyari sa mga paaralan natin ngayon sa... Dapat talaga magkaroon ng mga seminars about awareness talaga about sex Yes, education tama. para naman maging aware ang ating mga kabataan kung ano ba ang pinapasok nila. Yes, agree ako dyan, magkaroon tayo ng sex education para sa mga kabataan, lalo na sa mga school, dahil sa panahon ngayon, grabe talaga tumataas sa mga cases ng teenage pregnancy. At para sa kanila din naman ito, di ba, sis? Oo, tama. Yes. Good morning, everyone. I'm Lulality Divya Mention, Bondor Eladrin. I'm Luciana Diak Kayakas. Ngayon, meron po kaming i-interviewin na isang student midwives about teenage pregnancy. Good morning, ma'am. Bilang isang student midwife, ano po yung maging advice ninyo sa ating mga teenage mom? Sa mga teenage moms sa iwasan, as long as possible talaga, iwasan mo na yung behavior sa sexual. Since teenager pa lang. So, sa mga teenage moms naman, dapat mas alagaan nila yung mga babies nila. Hindi kasi pregnancy, yung most teenager. Kumbaga po talaga sila sa mga premature baby kasi may wala silang education about sa teenage moms. Kumbaga, ingatan nila yung sarili nila talaga na mapupulo yung English. Kasi nga, siya, interactive talaga sa education. Second question po, ma'am. Ano po ba ang mga dapat at hindi dapat gawin kung Yun, sabi ko, iwasan mo na talaga yung English sa siya. Kumbaga, makakapagantay naman yan gamit ang mga second year. Mga kung ko lang, walang din naman sinasabi na English. Kumbaga, alam mo yung limitation mo. Wala kang sinasabi mo yung boyfriend, gano'n. As long as natututukan nyo rin yung mga studies mo. At saka, gamit lang talaga ng contraceptives na kinakailangan para maiwasan mo yung mga Last question po, ma'am. Ano po yung mga risk about teenage pregnancy? yung risk kasi dyan kadalasan niya baby. Tapos yung din, uso talaga yung hospital, diba? Yes. At mga hindi sila na-educate about sa mga protective na mga contraceptives, yung mga condom. Kumbaga dapat hindi mo na talaga sila na tutukan mo na nila yung studies nila as long as yung learnings dapat mas nakuha sa kanilang mga class. Kumbaga yung sa mga risk dito, baby, kumbaga dapat may knowledge yun about sa